Ang kwento ay tungkol sa isang lalaking nasa gitnang edad na masyadong kaawa-awa. Inilaan niya ang lahat ng kanyang oras at lakas para talunin ang isang simpleng larong atom dahil pinilit siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae sa pamamagitan ng pananakot. Sobrang galit niya sa laro dahil nakabase ito sa isang mundo kung saan ang mga babae ang may lahat ng kapangyarihan at impluwensya. Wala siyang magawa kundi ipagpatuloy ang paglalaro dahil kung hindi ay isusumbong siya ng kanyang kapatid at matapos ang ilang araw na walang tigil na paglalaro, sa wakas ay natalo niya ang laro at akala niya ay makakabalik na siya sa normal na buhay. Nang maramdaman niyang nagugutom ay nagdesisyon siyang kumuha ng makakain at habang bumababa siya sa hagdan, aksidente siyang nadulas at nahulog at ang hagdan na iyon ay kumuha ng bagong biktima, nagising siya sa isang parang nadamuhan at nasa mas batang katawan. Habang nagtataka kung ano ang nangyari ay nalaman niyang ang pangalan niya ay Leon Fabartfort at sa kalaunan, may nakasalubong siyang mga tao na kilala siya at inaakusahan siyang tumakas, dinala siya sa isang kubo kung saan nakita niya ang kanyang kapatid na lalaki. Sinabi nito na sa mundong iyon ang mga lalaki ay parang basura at ang mga babae lang ang may kapangyarihan at nang marinig ito ni Leon, napagtanto niya na siya ay muling isinilang sa mundo ng Autumn na ang laro na katatapos lang niyang talunin, 10 taon matapos maibalik ang kanyang alaala at nalaman niyang bahagi siya ng pamilya Bartfort, isang pamilyang hindi lumitaw sa laro. Nangangahulugan ito na isa lang siyang karaniwang karakter sa mundong iyon at isang araw at naisipan niyang gamitin ang kanyang kaalaman sa laro para mangibabaw. Sinulat niya ang lahat ng naaalala niya sa isang libro na plano niyang gamitin balang araw ngunit kalaunan, nawala ang interes niyang mangibabaw at naisip niyang gugulin na lang ang natitirang buhay bilang isang masayang ordinaryong tao. Sa puntong ito ng kwento ay ipinakilala si Zola at isang babaeng pinakasalan ng ama ni Leon upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Isang hapon ay pinatawag siya ni Zola at sinabi na inayos na niya ang kasal ni Leon sa isang matandang babae na 50 taong gulang, na 7 beses nang ikinasal. Ang babaeng nais ipakasal kay Leon ay anak ng isang maharlika ng korte na may malaking utang ang kanilang pamilya at pakiramdam ni Zola. Mababayaran nila ito kung ipapakasal niya ang isa sa kanyang mga anak kay Leon at nang marinig ito ni Leon ay agad siyang tumanggi, ngunit nagkaroon ng nakakakilabot na ekspresyon si Zola at sinabi kay Leon na wala siyang pagpipilian. Inihayag niya na kung hindi papayag si Leon ay gagawin niya itong sundalo na tiyak na magdadala sa kanya sa tiyak na kamatayan sa kanyang unang laban. Dapat sana ay nag-aaral na si Leon sa akademya sa panahong ito, ngunit walang sapat na pera ang kanilang pamilya para dito. Pakiramdam ni Zola ang pagpapakasal kay Leon sa 50 taong gulang na maharlika ay magdadala ng malaking kayamanan sa pamilya dahil nagmula ito sa isang mayamang angkan, ngunit mula sa tono ni Zola ay ramdam ni Leon na wala itong mabuting intensyon para sa kanya, alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan kung hindi ay mawawalan siya ng kinabukasan. Dahil pera ang pangunahing problema ay nagpasya si Leon na maglakbay upang mag-ipon ng sapat na kayamanan at kapangyarihan upang maging malaya mula sa kontrol ng kanyang pamilya, at upang maiwasan ang sapilitang kasal at ang layunin niya ay marating ang isang lumulutang na isla kung saan alam niyang may nakatago na kayamanan, base sa kanyang kaalaman sa laro ng Autumn. Ang kayamanang ito ang magpapataas sa kanyang estado at magbibigay sa kanya ng kalayaan. Kinuha niya ang airship ng kanyang ama at tumulak patungo sa isla at sa kasamaang palad ay nasalubong niya ang isang malakas na bagyo na nagsira sa airship at itinapon siya sa lupa. Nang magising siya ay pumasok siya sa isang gusali gamit ang kanyang kaalaman bilang muling isinilang na manlalaro at sa loob, nag-navigate siya patungo sa pangunahing control room ngunit nakasalubong ang isang higanteng robot na hindi niya pa nakikita noon, sinubukan niyang gamitin ang isang magic grenade laban dito kaso hindi ito gumana. Dinampot siya ng robot at sinimulang pisilin ng mahigpit hanggang sa dumudugo siya at sa huling sandali bago siya mapatay, itinapon niya ang kanyang espada sa mukha ng robot at sapat na upang talunin ito, bagsak sa lupa at sugatan at pilit niyang nilakad ang control panel upang makuha ang airship na binili niya noong nilalaro niya ang laro. Sa puntong ito ay ipinakilala siya sa isang AI robot na nagngangalang Lux na kinilala si Leon bilang kanyang bagong master. Nakuha ni Leon ang airship ngunit nawalan siya ng malay dahil sa matinding pagdurugo at sa kabila ng lahat, iniligtas siya ni Lux sa pamamagitan ng pagdala sa kanya sa isang medical bay. Makalipas ang 3 buwan ay inakala na ng pamilya Bartfort na si Leon ay nawala na, kaso biglang may dumating na higanteng sasakyang panghimpapawid sa labas ng kanilang bahay at lumabas sila upang tingnan ito at nakita si Leon na nakatayo sa ibabaw ng sasakyan, dala ang maraming pera at kayamanan.
Ipinakita ng tagpo na ito na matagumpay ang kanyang pakikipagsapalaran at nakamit niya ang malaking kayamanan at tinanggihan ni Leon ang alok ni Zola na magpakasal at nagsimulang pumasok sa akademya. Tulad ng orihinal niyang plano at matapos lisanin ang kanilang tahanan ay patuloy na sinuswerte si Leon at natagpuan niya ang isang walang nakatira na isla na perpekto para maging ari-arian ng isang baron. Bilang isang malayang lalaki ngayon at ang kailangan na lang niya ay makahanap ng mapapangasawa sa akademya upang mabuhay ng payapa bilang isang baronet sa probinsya, sa parehong araw ay nalaman ni Leon na bibigyan siya ng akademya ng titulong baron, bagamat tila magandang balita ito, nabahala si Leon dahil ang pagiging baron ay nangangahulugang kailangan niyang maghanap ng asawa sa akademya. Kinabukasan habang nakatayo sa labas ng paaralan ay pinagmasdan ni Leon ang paligid at naalala niya kung paano ito katulad ng nasa laro. Sa susunod na 3 taon dito niya balak maghanap ng mapapangasawa habang nag-aaral, habang tumitingin sa paligid at nakita niya ang mga estudyante na sabik sa presensya ng maharlikang prinsipe at ng kanyang mga kaibigan. Sa kaliwa naman ay napansin niya si Angelica at ito ang mayamang kontrabida ng laro na kasama ang kanyang mga kaibigan. May bahagyang inis si Leon kay Angelica dahil madalas siyang humaharang sa mga romansa niya sa laro noon, kahit marami siyang nakikitang mga kilalang tao sa paaralan ay nagpasya si Leon na huwag magpaapekto sa kanila at tahimik na mabuhay bilang isang side character. Habang naglalakad siya napadaan siya sa isang eskinita at nakita ang isang pamilyar na eksena mula sa laro, isang babae ang sinampal ang prinsipe ngunit nagulat siya dahil hindi ito ang babaeng bida na dapat gumagawa ng eksenang iyon at kinahapunan. Umupo si Leon kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Daniel at Raymond. Pinag-usapan nila ang plano nilang magdaos ng isang tea party para maka-invite ng mga babae. Gusto nilang gawing perpekto ang party para hindi sila makilala bilang mga mahina sa kanilang paaralan, gayunpaman wala silang gaanong pag-asa dahil ang prinsipe ay magdadaos din ng sariling tea party na gustong puntahan ng lahat. Habang nagpaplano ay napansin ni Leon ang isa pang compulsory event sa laro ngunit tulad ng naunang eksena, napansin niyang iba ang nangyayari at sa halip na ang babaeng bida ang nagprotekta sa prinsipe, ang prinsipe ang siyang nagprotekta. Bago magsimula ang tea party ni Leon ay inayos niya ang isang magandang lamesa na puno ng pagkain at inimbitahan ang anak ng isang baron na dumalo upang ma-impress ito. Maya-maya ay may kumatok sa pintuan at nagulat si Leon nang makita niyang dumating ang anak ng baron. Ngunit kasama nito ang 3 pa niyang kaibigang matatakaw. Sa halip na ma-impress kay Leon ay pumasok lang ang mga bisita at kinain ang lahat ng pagkaing inihanda niya at pagkatapos ay umalis na sila at lubos na nainis si Leon at matapos ang party, tumingin si Leon sa koridor at nakita ang isang grupo ng mga babae na inaapi si Olivia at ito ang pangunahing bida ng laro. Inaapi nila si Olivia dahil isa siyang karaniwang tao na nakapasok lang sa paaralan sa pamamagitan ng scholarship at kahit ayaw ni Leon na makialam sa kwento ng laro ay hindi niya mapigilan ang sarili. Naawa si Leon kay Olivia kaya inimbitahan niya ito sa kanyang tea party. Pagpasok ni Olivia ay natuwa si Leon nang makita niyang na-appreciate nito ang masasarap na pagkain na inihanda niya at hindi tulad ng anak ng baron at mga kaibigan nito na dumating kanina. Ikinwento ni Olivia kay Leon kung gaano kahirap ang buhay niya sa akademya dahil sa pambubuli ng mga estudyante. Ang tanging gusto niya ay makapag-aral ng mahika ng tahimik, ngunit hindi niya alam ang mga di nakasulat na alituntunin at kasunduan sa akademya. Nang marinig ni Leon ang hinaing ni Olivia at dinala niya ito sa kanyang kapatid na babae na nag-aaral din sa akademya, pinayuhan ng kapatid ni Leon si Olivia na ipakilala ang sarili sa pinakamahalagang babae sa klase na si Angelica, sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga mamahaling merienda mula sa isang sikat na tindahan. Dahil hindi kayang bilhin ni Olivia ang mga ito ay inalok ni Leon na siya ang magbabayad at kinahapunan. Nagkaroon ng pag-uusap sina Olivia at Angelica na naging dahilan upang makaramdam si Olivia ng kaunting seguridad sa akademya at sa klase ng eksplorasyon. Nasaksihan ng mga estudyante ang isang maliit na babaeng nagngangalang Marina masyadong malapit sa prinsipe. Nakapagtataka ito para sa lahat dahil si Angelica ang kasintahan ng prinsipe at habang lumalalim ang mga pangyayari, napagtanto ni Leon na hindi magandang ideya na mas lumapit pa siya kay Olivia at dahil nakatakda itong maging malapit sa prinsipe at mga kaibigan nito, bigla nilang nakasalubong ang mga halimaw na insekto. Agad naisip ni Olivia na humingi ng tulong kaso sinabi ni Leon na huwag mag-alala at doon ay ginamit ni Leon ang espadang ginawa ni Lux para talunin ang unang alon ng mga halimaw.
ngunit nasugatan siya at dumating ang iba pang mga estudyante upang labanan ang natitirang mga halimaw. Isang tsismis ang kumalat na ang mga miyembro ng pamilya ng hari ay mahihina, subalit laking gulat ng lahat ng talunin ng prinsipe ang isang halimaw sa isang hampas lang. Napansin ni Leon si Marie na hawak ang kamay ng prinsipe kaya't nagtaka siya kung bakit iba ang mga pangyayari kumpara sa laro. Ilang araw pagkatapos ay nawalan ng pag-asa si Leon at ang kanyang mga kaibigan na makakahanap pa sila ng mapapangasawa. Napag-usapan nila na si Prinsipe Julius ay nasangkot sa isang gulo dahil sa pambubuli kay Marie at galit na galit ito sa kanyang kasintahang si Angelica, na nasa gitna ng isyu. Naalala ni Leon ang isang kaganapan sa laro kung saan nagalit si Julius kay Angelica ngunit nagtataka siya kung bakit nangyari ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Habang nasa aklatan sina Leon at Olivia ay napag-usapan nila ang tungkol sa pambubuli kay Marie, bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog sa likod ng mga bookshelf. Nang tingnan nila ay nakita nila si Marie na hinalikan ang isa pang maharlika at hindi natuwa si Leon sa nakita dahil alam niyang napakahalaga ng mga ugnayan sa kasal sa mundong ito. Nagkaroon ng menasang nangiti si Marie at inamin na natigil ang pambubuli sa kanya mula nang magalit si Julius. Pagkatapos ay sinabi niya na nag-e-enjoy siya sa mundo ng Autumn at inamin na siya rin ay muling isinilang tulad ni Leon. Kinagabihan ay nagkaroon ng pampublikong party at inakala ni na Leon at ng kanyang mga kaibigan na ito na ang pagkakataon nilang makilala ang mga babae, ngunit tulad ng inaasahan ay muli silang na-reject. Sa katunayan ay pinagtawanan at binugbog pa sila ng mga bodyguard ng mga babae at biglang dumating si Olivia at sinabing may emergency. Dinala siya ni Olivia sa pangunahing bulwagan, kung saan nakita ni Leon si Marie na hawak ang kamay ng parehong maharlikang nakita niya noong nasa aklatan. Sa puntong ito ay isa-isang nagdeklara ng pagmamahal ang mga maharlika at kabilang ang prinsipe para kay Marie, dahil dito ay galit na galit at litong-lito si Angelica at sa sobrang inis niya ay hinuhubad niya ang kanyang guwantes at itinapon ito kay Marie, isang pahiwatig na hinahamon niya ito sa isang duelo. Napansin ni Leon na eksaktong eksena ito mula sa laro kung saan ang karakter na may pinakamataas na relasyon ang lalaban para sa bida. Alam niyang wala talagang laban si Marie kay Angelica kaya't nagboluntaryo ang mga maharlika na lumaban para kay Marie, dahil dito ay nawalan ng pag-asa si Angelica. Kahit pinapangako ni Leon sa sarili na manatili bilang isang simpleng mob na karakter at tumayo siya at nagalok na ipaglaban si Angelica, kahit pa may kaunting inis siya dito at kahit hindi gusto ni Leon si Angelica, hindi niya maiwasang maawa sa kanya at alam niyang kung matalo si Angelica na mapipilitan itong magpakasal sa isang tagalalawigan na lord na may kakilakilabot na ugali at magiging miserable ang natitirang buhay nito. Habang tumayo si Leon upang magboluntaryo ay tumingin siya ng diretso kay Marie at napansin niya na si Marie ay muling isinilang din sa mundong ito. Kahit na may 5 maharlikang lalaki na lumalaban para kay Marie ay tiwala si Leon na matatalo niya silang lahat gamit ang kanyang kaalaman sa laro. Pagkatapos ng kaunting usapan ay napagkasundoan na ang paraan ng laban ay isang armored duel sa arena ng labanan. Sa simula ay iniisip ng mga maharlika na si Leon ay isang simpleng mangmang, ngunit nagulat sila nang malaman na balak niyang labanan silang lahat ng mag-isa. Kinagabihan ay galit na galit si Marie habang nakaupo sa kanyang kama dahil sinira ni Leon ang lahat ng kanyang plano at gayunpaman, hindi siya masyadong nagpanik dahil iniisip niyang wala namang tsansa si Leon laban sa 5 maharlika. Ang ibang mga estudyante ay may parehong opinyon kaya't 99% sa kanila ang tumaya laban kay Leon sa duel betting. Pero kahit na ganoon ay determinado si Leon na manalo at ilang oras bago ang laban ay kinausap ni Leon si Angelica at narinig nito na sinira ng ibang mga estudyante ang kwarto ni Leon. Ayaw niyang magdusa pa si Leon para sa kanya kaya't sinabihan niya itong umatras na lang sa laban ngunit ipinaliwanag ni Leon na hindi niya ito ginagawa para kay Angelica, kundi dahil gusto niyang parusahan ang mga lalaking nakakakuha ng lahat ng mga babae. Napagtanto ni Angelica na wala nang makakapigil kay Leon kaya't pumayag na lang siya na ituloy ang laban at dumating na ang araw ng duelo. Dumating si Leon sakay ng kanyang higanteng robot armor na kilala bilang luma at hindi na ginagamit at nagdulot ito ng katatawanan sa mga manunood. Pagkatapos ay pumasok si Leon sa loob ng kanyang armor robot na tinatawag na Oregon at hinarap ang kanyang unang kalaban na si Brad. At alam ni Leon mula sa kanyang kaalaman sa laro na si Brad ay isang narcissist at bihasa sa mahika, kaya't naghanda siya ng tamang estratehiya upang labanan ito. Sa simula ng laban ay inutusan ni Leon si Lux na ilabas ang espada na gagamitin niya at sa kanyang pagkabigla ay isang pala ang lumabas imbes na espada,
naalala ni Leon na ginamit niya ang armor para maghukay ng lupa noong ginagawa niya ang bahay ng kanyang barony, at nakalimutan niyang palitan ang slot ng espada. Wala nang ibang sandata na magagamit si Leon kaya't napilitan siyang gamitin ang pala para sa buong laban at tumawa ang lahat ng mga manunood, maliban sa prinsipe na naramdaman na may tinatagong estratehiya si Leon. Nagsimula ang laban at sinubukan ni Brad na talunin si Leon sa isang hampas lang. Pero kahit mabigat ang armor ni Leon ay nagawa pa rin niyang umiwas ng madali at tinapos si Brad gamit ang isang direktang atake gamit ang pala at bumagsak si Brad sa lupa. Dumating ang mga referee upang suriin ang kanyang kondisyon at idineklara nilang panalo si Leon sa unang round. Hindi makapaniwala ang mga manunood sa kanilang nakita dahil hindi nila inaasahang matatalo si Brad. Maging si Leon ay nagulat kung paano niya natalo si Brad at dahil pakiramdam niya ay wala naman talagang lakas ang atake niya, ipinaliwanag ni Lux na napakahina lang talaga ni Brad kaya't kung ginamit ni Leon ang buong lakas niya na malamang ay namatay na ito. Samantala ay nakaupo si Angelica sa gilid at nagtataka kung bakit pinili ni Leon na kampihan siya, lalo na't alam nitong napakalakas niya at ang susunod na kalaban ni Leon ay si Greg. Isang maharlikang may pulang buhok at tiwala ang mga manunood na matatalo ni Greg si Leon at ang kanyang higanteng armor. Batay sa dami ng pinsalang natamo ng armor ni Greg na nagpapakita ng kanyang karanasan sa laban, alam ni na Leon at Lux na si Greg ay malakas at may malawak na karanasan sa pakikipaglaban gamit ang armor. Nagsimula ang laban at binomba agad ni Greg ng sunod-sunod na atake si Leon na dahilan upang magtanggol si Leon. Ngunit dahil alam ni Leon ang estilo ni Greg at kabisado niya kung paano ito talunin ay naglunsad siya ng mabilis na atake mula sa itaas na nagpabagsak kay Greg sa lupa. Hindi pa dito natapos si Leon na pinunit pa niya ang mga bahagi ng armor ni Greg at nagulat si Olivia at natakot sa ginawa ni Leon, ngunit ipinaliwanag ni Angelica na ang katawan ni Greg mismo ay hindi nasaktan at nang matalo si Greg, lumabas ito mula sa kanyang armor at mahina nitong sinubukan na suntukin ang paa ni Leon. Maya-maya ay idineklara si Leon bilang panalo at ang susunod na kalaban ay si Chris na isang maharlikang may asol na buhok. Bago magsimula ang laban ay sinabi ni Chris kay Leon na hindi niya siya mamaliitin tulad ng ginawa ng kanyang mga kasamahan, sinabi rin niyang gagamitin niya ang buong lakas mula sa simula. Alam ni Leon ang estilo ni Chris na gumagamit lamang ito ng espada at walang long-range na armas. Sinamantala ito ni Leon sa pamamagitan ng pagdistansya at paggamit ng drones upang atakehin ang armor ni Chris, na technically hindi naman labag sa mga patakaran. Nang dumating ang tamang pagkakataon ay nilapitan ni Leon si Chris at binali ang espada nito na nagresulta sa pagkatalo ni Chris. Matapos ang laban ay nagpasya ang lahat na magpahinga saglit bago ang susunod na laban at sa panahong ito ay inutusan ni Jill na isa sa mga maharlika, ang kapatid ni Leon na si Jenna na lagyan ng explosive ang armor ni Leon. Nang bumalik si Leon mula sa kanyang pahinga ay ipinapaalam ni Lux na may explosive sa kanyang armor. Hindi nagulat si Leon dahil eksaktong ganito ang nangyari sa laro at alam niyang hindi kayang sirain ng mga explosive ang kanyang armor. Nagsimula ang laban nila ni Jill at agad na pinasabog ni Jill ang explosive sa armor ni Leon at sa kanyang pagkabigla ay walang epekto ito sa armor ni Leon na ngayon ay nakalutang pa rin sa ere. Matapos ang ilang maikling usapan ay tinapos ni Leon si Jill sa isang atake at dahil natalo ang lahat ng ibang maharlika, wala nang ibang magagawa ang prinsipe kundi ang suotin ang kanyang armor at harapin si Leon sa isang epic na laban. Ipinaalam ni Lux kay Leon na ang armor ng prinsipe ay mas malakas kaysa sa anumang nakaharap niya at naiintindihan ito ni Leon at alam niyang kailangan niyang mag-ingat at gumamit ng mabilis na mga atake upang manalo. Habang naglalaban ay sinubukan ni Leon na kumbansihin ang prinsipe na mahalin muli si Angelica. Subalit hayagang sinabi ng prinsipe na hindi na niya mahal si Angelica dahil hindi nito naiintindihan ang nararamdaman niya at dagdag pa niya. Ayaw niyang isinilang bilang isang maharlika at si Marie lamang ang nakakaintindi ng kanyang damdamin. Narinig ito ni Angelica at napaiyak at dahil mahal na mahal niya ang prinsipe kaso hindi ito reciprocated. Ang dahilan ng prinsipe sa pagtatakwil kay Angelica ay dahil tinitingnan siya nito bilang isang prinsipe lamang, samantalang si Marie ay nakikita siya bilang kung sino siya talaga at tuloy ang laban at nagpasya si Leon na tapusin ito kaagad. Gumamit siya ng buong lakas upang lumikha ng isang malakas na pagsabog na sumisira sa armor ni Julius, dahilan upang bumagsak ito sa lupa at pagkatapos nito ay bumaba si Leon mula sa kanyang armor at nilapitan sina Angelica at Olivia upang ipaalam na hindi niya pinatay ang prinsipe kundi iniwan lang itong walang malay.
Lubos na nagpasalamat si Angelica kay Leon at nangakong susuklian ito sa tamang panahon at samantala. Sinabi ni Olivia kay Leon na dahil natalo niya ang prinsipe siya na ngayon ang public enemy number 1 na nangangahulugang lahat ay galit sa kanya. Hindi inaalala ni Leon ang pagiging public enemy number 1 dahil plano na rin niyang umalis sa akademya. Ilang oras ang lumipas ay bumisita si Angelica sa prinsipe habang nagpapagaling ito sa kama at umaasang maaaring magkaroon sila ng pagkakataong muling magkaayos, subalit ay patuloy pa rin ang prinsipe sa pagiging labis na in love kay Marie, malungkot na tinanggap ni Angelica na si Marie lamang ang mahal ng prinsipe. Umalis siya na may lungkot sa mukha at habang hinihiling na maging masaya ang prinsipe at si Marie sa kanilang buhay, dahil sa laban nila ng prinsipe ay binawi ng ama ni Angelica ang alok na Berenie kay Leon at inalis ang kanyang titulong knight, gayunpaman ay hindi idadamay ang pamilya ni Leon sa anumang pananagutan. Bilang huling kahilingan ay hiniling ng ama ni Angelica na magpalipos siya ng bakasyon sa lugar ni Leon upang mabawasan ang lungkot niya mula sa mga nangyari. At pumayag naman si Leon at samantala sa bahay ni Leon ay patuloy na minamaltrato ni Zola ang ama ni Leon. Biglang dumating si Angelica at sinabi kay Zola na magpapalipas siya ng holiday sa kanilang bahay at una ay minamaliit siya ni Zola, ngunit agad itong nagbago nang malaman niyang si Angelica ay mula sa Redgrave family. Ilang sandali pa ay naglibot sina Angelica at Olivia sa isla ni Leon at namangha sa mga kahangahangang bagay doon. Pagkatapos ng nakaka-relax na paliligo at nagbihis sila ng kanilang mga robe at nag-usap sa lobby, dumating si Leon at sinabi ni Angelica na nais niyang makabawi sa mga maharlika, ngunit binigyan siya ni Leon ng payo na hindi sulit ang pagsayang ng oras upang gawing miserable ang iba. Sa halip ay sinabi niyang mas mabuting gugulin ang oras sa pagpapasaya ng sarili. Sumang-ayon si Olivia at nagkaisa silang tatlo na maging masaya sa halip na bumawi at sa puntong ito ay naging magkaibigan na silang tatlo. Samantala sa akademya ay pumunta ang mga maharlika sa kwarto ni Marie upang ipaalam na sila ay na-disinherit mula sa kanilang yaman at social status. Gayunpaman hindi sila nalungkot dahil para sa kanila ay pagkakataon ito upang magkaroon ng tunay na relasyon kay Marie. Napatulala si Marie dahil ginawa niya ang lahat upang maranasan ang pribilehiyo ng pagiging bahagi ng royal family. Kasabay nito ay nagkaroon ng pulong ang royal informant kay Leon upang ipaalam na sa halip na alisin ang kanyang Berenie at siya ay na-promote bilang isang knight ng upper 6th rank. Ang pagiging knight sa ganoong kabataang edad ay isang bihirang tagumpay at dahil dito, hindi na maaaring umalis si Leon sa akademya at kailangang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Malapit na ang school festival kaya't nagsimula sina Leon, Daniel at Raymond na magtayo ng kanilang kafe upang kumita ng dagdag na pera mula sa mga estudyante. Dumating sina Olivia at Angelica na nakasuot ng magaganda at kaakit-akit na maid outfits, na labis na ikinatuwa ni Leon. Unti-unti na niyang nararamdaman ang pagmamahal para kay Olivia kaso alam niyang bilang isang mob character, hindi siya maaaring magkaroon ng romantiko na relasyon sa kanya at habang sila ay nag-aayos, narinig nila ang ingay mula sa koridor. Lumabas sila at nalaman nilang ang prinsipe at ang kanyang mga kasamahang maharlika ay nagtatayo ng isang kampiteng kafe katabi ng kanila, kahit mahal ang presyo sa kafe ng prinsipe at maraming estudyante ang sabik na gumastos doon, lumapit si Prinsipe Julius kay Leon at sinabing malugod pa rin siyang tinatanggap sa kanilang kafe anumang oras. Tinanggap ni na Leon at ng kanyang mga kaibigan ang imbitasyon at natuklasan nilang ang kafe ng prinsipe ay mas parang bar kaysa kafe. Ipinaliwanag ni Marie na ito ang ideya niya at sinabi kay Leon na ang kanilang kafe ang magiging pinakasikat at abala sa buong paaralan. Dumating ang araw ng festival, at pinayuhan ni Leon ang kanyang grupo na gawin ang kanilang makakaya habang ine-enjoy ang okasyon, samantala ay tinawag ng school secretary si Angelica dahil nais siyang makausap ng executive committee at nakita siyang naglalakad sa festival kasama si Lady Mylene, ang reyna ng Fourth Kingdom at ina ni Prinsipe Julius. Naalala ni Mylene ang malaking utang na loob ni Angelica sa kanya kaya't hiniling niya na mag-ayos si Angelica ng isang meeting kay Leon dahil matagal na niya itong gustong makita, mula nang mangyari ang laban kay Prinsipe Julius na tila may epekto ito kay Leon. Samantala sina Olivia at Leon ay tumingin sa bintana at napansin ang mahabang pila sa kafe ni Prinsipe Julius, samantalang wala pa silang ni isang customer buong umaga at bigla namang dumating ang anak ng isang sikat na count kasama ang kanyang mga kaibigan sa kafe ni Leon bilang mga customer, kaya't mainit silang tinanggap. Samantala ay dinala ni Lady Mylene si Angelica sa kafe ni Leon upang magdulot ng kaunting gulo bilang parusa para sa ginawa ni Leon sa kanyang anak.
Pagpasok nila ay nagulat si Lady Mylene nang makita ang anak ng Count na itinatrato si Leon ng walang galang, tulad ng pag-apak sa ulo nito. Naiinis si Angelica sa nakakakilabot na ugali ng babae kaya't hinawakan niya ito sa kwelyo at itinulak palayo habang sinasabihang umalis, gayunpaman ay hindi ito nakinig kay Angelica at patuloy na iniinsulto siya at si Olivia at sinubukan ni Lady Mylene na pigilan ang gulo, ngunit pati siya ay ininsulto ng anak ng Count na hindi niya nakilala bilang Reyna ng Halford dahil nagkukubli siya. Biglang nagalit si Leon at sinimulang bugbugin ang mga bodyguard ng anak ng Count at pagkatapos nito, hinarap niya ang anak ng Count at sinabi sa kanya na ang babaeng kanyang ininsulto ay ang Reyna ng Halford, napagtanto ng babae ang kanyang malaking pagkakamali at dahil kahit ang kanyang ama ay Count, alam niyang walang paraan upang takasan ang pananagutan ng pakikipagtalo sa Reyna. Alam ni Angelica na nawawala sa kontrol si Leon kaya't napilitan siyang tawagin ang paboritong guro ni Leon upang mapakalma siya at matapos iyon, naupo si Leon kasama ang Reyna upang pag-usapan ang nangyaring laban sa pagitan niya at ng prinsipe. Habang nag-uusap sila ay nawala ang focus ni Leon at napagtanto niyang napakaganda ni Lady Mylene para sa isang babaeng nasa kanyang 30s, biglang hinawakan ni Leon ang kamay ng Reyna at walang pag-aalinlangang inalok siyang magpakasal sa kanya. Napailing si Olivia at Angelica sa ginawa ni Leon at iniisip na lubhang absurdong bagay ito dahil ang Reyna ay isang maharlika, samantalang si Leon ay isang simpleng knight lamang at habang hawak pa rin ni Leon ang kamay ng Reyna, biglang lumapit ang prinsipe mula sa likod at sinuntok siya palayo at galit na galit dahil sa pagtatangkang akitin ang kanyang ina. Dinala ng prinsipe ang kanyang ina pabalik sa kanyang kafe at pagdating nila sa kafe ni Julius, nakita ni Lady Mylene ang kalagayan ng operasyon ng kafe at labis na nagalit. Nang marinig niyang si Marie ang may likha ng lahat ng ito ay agad niyang hiningi na makausap si Marie. Si Marie na nakatago sa likod ng kurtina ay nanginginig sa takot dahil alam niyang nagkamali siya sa sobrang paniningil para sa tsaa at paggamit sa mga dating maharlikang noble bilang mga waiter, samantala isang babaeng may asol na buhok na nagngangalang Carla na nakilala ni Olivia ilang araw na ang nakalipas, ay pumasok sa kafe ni Leon. Nagpakilala siya at napaluhod sa harapan ni Leon at humihiling na tulungan niya ang kanyang pamilya at ilang oras pagkatapos nito, nakaupo si Leon sa kanyang kama at iniisip kung paano niya tutulungan si Carla na iligtas ang kanyang pamilya. Nagulat si Locke sa desisyon ni Leon at pinapaalala sa kanya na wala siyang obligasyon na gawin ito, ngunit alam ni Leon ang lahat ng ito subalit na pagdesisyonan pa rin niyang tumulong. Nagdesisyon si Leon na tulungan si Carla bilang pampalipas oras sa kanyang mga araw na pahinga, pagkatapos ng school festival at sa parehong pagkakataon ay alam niyang kung tanggihan niya ang hiling ni Carla, ay maaapektuhan si Olivia dahil siya ang naging tagapamagitan sa kanilang dalawa. Habang may pahinga mula sa school festival ay dumating na ang oras para sa taunang kompetisyon sa karera ng bisikleta. Bumaba sina Olivia at Angelica upang makita ang malaking grupo ng mga tao na sabik tungkol sa karera at tumingin si Olivia sa poster sa bulletin board at nagtanong kung ano ito. Ipinaliwanag ni Angelica na ito ay isang karerang taon-taon ginaganap at palaging kinagigiliwan ng mga estudyante. Sa una ay inakala nilang sasali si Leon ngunit napagtanto nilang mas gusto niyang tumaya sa karera kaysa sumali. Samantala ay nakita si Marie sa karamihan at napansin niyang si Jilk ay lalahok sa karera at alam niyang kung mananalo si Jilk, makakakuha siya ng malaking premyo at sa araw ng karera ay nakita ni na Olivia at Angelica si Leon na nakaupo sa lobby at tumatawa ng parang baliw. Pinagpaplanuhan niyang manalo ng malaking pera dahil itinaya niya ang lahat kay Jilk na ayon sa kanyang pananaliksik ay ang pinakamahusay na racer sa buong paaralan. Nagsimula ang karera at mabilis na nakuha ni Jilk ang kalamangan at gayunpaman sa isang punto ay sinubukan ng ibang mga kalahok na guluhin siya sa pamamagitan ng pagbunggo sa kanyang bisikleta. Kahit ganito ay nagawa ni Jilk na magmaneuver gamit ang isang kahangahangang loop at nanalo sa karera. Napangiti si Leon habang iniisip ang malaking halagang napanalunan niya at bigla na lang, napansin nilang si Jilk ay mukhang nagdurusa ng matinding sakit habang nakaupo pa rin sa kanyang bisikleta. Inakala ni Angelica na ito ay dahil sa mga pinsalang natamo niya mula sa pagbunggo ng ibang racers at ilang oras ang lumipas ay nasa kama si Jilk na nagpapagaling mula sa bali ng buto, dahil dito ay hindi na siya makakalahok sa susunod na round ng karera ngunit dahil walang ibang freshman na racer, kailangang maghanap ng kapalit. Biglang dumating ang dating kasintahan ni Jilk na si Clarice at inamin na siya ang may kagagawan ng pinsala ni Jilk.
Sinabi niya na may atraso si Jilk sa kanya noong araw bago siya magpakasal at nangako siyang maghihiganti hanggang maramdaman niyang sapat na ito. Pagkatapos ay nagbanta si Clarice na sasaktan si Marie ngunit sa halip na magalit ay nagpakita si Marie ng inosenteng ekspresyon at sinabing ang paghihiganti ay hindi ang sagot. Napansin ni Leon na ang kilos ni Marie ay eksaktong katulad ng sa kanyang nakababatang kapatid mula sa kanyang dating mundo. Matapos umalis ni Clarice ay galit si Marie dahil hindi niya makukuha ang premyo dahil sa pagkakasugat ni Jilk kaya't humiling siya kay Leon na sumali bilang kapalit. Ayaw ni Marie na malaman ng iba na ang tanging layunin niya ay ang pera kaya't pinapaalala niya kay Angelica, na bilang miyembro ng executive committee na magkakaproblema siya kung hindi makahanap ng kapalit si Jilk. Sa kabila nito ay sinabi ni Angelica kay Leon na hindi niya kailangang sumali kung ayaw niya. Lalo na't alam niyang marami ng abala ang naidulot niya kay Leon noon kaso naalala ni Leon ang malaking utang na loob niya sa ama ni Angelica, kaya't napagdesisyonan niyang tumulong. Wala nang ibang pagpipilian si Leon kundi tanggapin ang pagiging racer para sa mga Year 1, pagkatapos niyang maghanda at magsuot ng gear para sa karera at nakasalubong niya ang pinakamagaling na racer sa paaralan na si Dan, na isa sa mga taga-suporta ni Clarice. Lumapit si Dan kay Leon at sinabing gagawin niya ang lahat para talunin siya sa karera dahil pumalit siya kay Jilk at noong una, inakala ni Leon na ito ay utos mula kay Clarice ngunit ipinaliwanag ni Dan na galit siya kay Jilk dahil sa pagtrato nito kay Clarice. Dati ay perpekto ang relasyon ni na Clarice at Jilk at ibinuhos ni Clarice ang lahat ng suporta kay Jilk. Pero bigla na lang tinapos ni Jilk ang kanilang kasunduan sa pamamagitan ng isang sulat at hindi man lang nagawang makipagkita ng personal. Para kay Dan ay napakasama ng ugali ni Jilk kaya't simula noon ay nagkimkim siya ng galit laban dito at gayunpaman, walang pakialam si Leon sa mga dahilan ni Dan. Tumaya siya ng mas malaking halaga sa sarili niya kaya't determinado siyang manalo sa karera anuman ang mangyari. Pagkatapos ng 30 minuto ay nagsimula na ang karera at agad na napalibutan si Leon ng iba pang racers na may galit sa kanya. Sinimulan nilang babanggain ang kanyang bisikleta na katulad ng ginawa nila kay Jilk na umaasang masusugatan siya. Ngunit hindi tulad ni Jilk ay nagawang makaiwas ni Leon ng walang anumang pinsala, samantala ay bumalik ang anak ng Count upang manggulo muli at lumapit siya kina Olivia at Angelica at sinabing dati niyang tinitingnan ang mga hindi maharlika bilang basura at narinig ito ni Olivia, kaya't tumakbo siya ng umiiyak. Bagamat nais ni Angelica na habulin si Olivia at alam niyang magiging mapagkunwari ito dahil minsan ay ganoon din ang kanyang pananaw, sa karera ay biglang huminto ang bisikleta ni Leon na dahilan upang isipin ng lahat na out na siya kaso dahil in-upgrade ni Lux ang kanyang bisikleta, bigla niyang naabutan ang lahat ng racers sa buong bilis at nanalo sa karera. Hindi natuwa ang karamihan sa mga manunood dahil hindi nila gusto ang pagkapanalo niya at pagkatapos niyang manalo ay nag-overheat ang kanyang bisikleta at sumabog, dahilan upang mahulog siya mula sa ere ngunit bago siya bumagsak sa lupa ay nasalo siya ni Dan, na nagkaroon na ng respeto para kay Leon matapos makita ang kanyang determinasyon. Matapos tuparin ni Leon ang kanyang bahagi sa kasunduan ay sinabi niya kay Jilk na personal na humingi ng tawad kay Clarice dahil sa pagputol ng kanilang kasunduan sa masamang paraan. Nang gabing iyon ay pumasok si Carla sa kwarto ni Olivia upang makipag-usap. Para kay Olivia ay tamang-tama ang timing dahil balak niyang sabihin kay Carla na ayaw na niyang ma-involve si Leon sa problema nito. Ngunit biglang lumabas mula sa anino ang anak ng Count at binigyan si Olivia ng nakakatakot na tingin, pinilit niya si Olivia na tiyaking tutulungan ni Leon si Carla. Sinabi ni Carla na isang grupo ng Sky Pirates ang sumasalakay sa kanilang lupain at kailangan niyang si Leon ang humarap sa kanila dahil sa mga nagawa nitong tagumpay, bagamat normal na ipaubaya ito ni Leon sa Royal Palace ay alam niyang may hawak na mahalagang bagay ang mga Sky Pirates na kailangan ni Olivia bilang bida. Ang mga pirata ay may isang item na bahagi ng 3 mahiwagang bagay at ito ang Holy Bracelet, Holy Staff at Holy Necklace na kailangang mabuo upang magising ang mga kapangyarihan ni Olivia bilang isang santa. Alam na ni Leon na ang anak ng Count ang nasa likod ng kahilingan ni Carla at siya rin ang nag-akit sa mga Sky Pirates upang salakayin ang lugar na iyon. Ang layunin ng anak ng Count ay hilahin si Olivia sa isang gawa-gawang krisis upang guluhin ito. Naiinggit siya kay Olivia dahil sa kung paano ito nagsisimulang magtagumpay sa kabila ng pagiging isang commoner at bagamat si Olivia ang nakatakdang magresolba ng isyong ito, gustong gawin ito ni Leon dahil medyo nagiging sobrang protective siya kay Olivia. Gayunpaman ay naniniwala si Lux na inaagawan ni Leon si Olivia ng pagkakataon na lumago at maging mas malakas,
habang papunta si Leon sa kanyang kamangha-manghang barko na gawa ni Lux, nasalubong niya sina Carla at Olivia at sinabi nila na dalawang maharlikang kasamahan ng prinsipe, sina Greg at Brad ang sasama sa kanila. Habang naglalakbay sila at nakasalubong nila ang isang kaaway na airship na pinadala ni Carla, tiningnan ng kapitan ng kaaway ang barko ni Leon at naisip na napakaganda nito kaya iniutos niya sa kanyang mga tauhan na nakawin ito, ngunit iniutos din na huwag saktan si Carla dahil siya ay nasa kanilang panig. Samantala sina Greg at Brad na wala pang karanasan sa tunay na laban, ay hindi alam ang gagawin nang dumating ang mga kalaban at napansin ni Leon na wala pang karanasan sa labanan ang mga tauhan ng kaaway. Sinabi niya kina Greg at Brad na manatili sa barko habang siya ang haharap sa mga kalaban. Lumabas si Leon sa kanyang armor at naghanda para sa laban at nang makita ng kapitan ng kaaway ang armor ni Leon ay inisip nitong luma na ito, kaya't tiwala siyang magiging madali ang laban. Bago magsimula ang laban ay tiningnan ni Leon ang kanyang handbook mula sa laro at naalala niyang ang kanilang mga kalaban ay tinatawag na winged sharks, na gumagamit ng mababang antas ng teknolohiya at alam niyang magiging madali ito para sa kanya. Nagsimula ang laban at madaling winasak ni Leon ang mga winged sharks na labis na ikinagulat ng kapitan ng kaaway. Sina Greg at Brad na nanunood mula sa barko ay napahanga sa teknikal na galing ni Leon at naunawaan nilang hindi sila magiging laban sa kanya sa isang totoong labanan dahil sa kakulangan nila ng karanasan. Matapos sirain ang depensa ng mga kalaban at napagtanto ng kapitan na talo na sila na wala na silang nagawa kundi sumuko, itinali ni Leon ang lahat ng kalaban at pinaupo sila sa harapan ng kanyang barko bilang mga bihag, samantala ay nag-iisa si Carla sa lobby at galit na galit dahil nabigo ang kapitan na talunin si Leon. Sa kakulangan ng oras ay nagsimula siyang mag-isip ng bagong plano at ilang sandali lamang, dumating na sila sa bayan ni Carla upang makilala ang kanyang ama na ipinaalam ng ama ni Carla, na ang kanilang lupain ay hindi naman talaga inaatake ng mga Sky Pirates taliwas sa sinabi ni Carla. Sinubukan niyang ilipat ang sisi kay Olivia ngunit halatang wala itong kinalaman sa nangyayari. Bumagsak si Carla sa lupa at nagsimulang umiyak at sa wakas ay inamin niya na ang anak ng Count na si Stephanie, ang nagudyok sa kanya na gawin ang lahat ng ito. Matapos ang lahat ng ito ay pumunta si Leon sa kwarto ni Olivia upang subukang pasayahin siya, ngunit laking gulat niya nang magtantrum si Olivia na nagsabing hindi niya maintindihan kung bakit napakabait ni Leon sa kanya kahit isa lamang siyang commoner. Sa hindi inaasahang reaksyon ni Olivia ay nagtungo si Leon sa gilid ng barko at tumingin sa kalangitan habang nagtataka kung ano ang dahilan ng ganitong kilos ni Olivia at ayon kay Lux, marahil ay nadarama ni Olivia ang pagkabigo dahil sa matinding galit na nararamdaman ng karamihan sa mga babae sa akademya laban sa kanya. Binanggit ni Lux kay Leon na huwag masyadong mag-alala kaso siya ay may pusong salamin kaya't hindi niya maiwasang mag-alala para kay Olivia. Dagdag pa niya naniniwala siyang si Leon mismo ang dahilan kung bakit hindi lumalago ang mentalidad ni Olivia. Hindi sumang-ayon si Leon dito at iniisip niyang marami na siyang naitulong kay Olivia. Pero ang totoo ay ang sobrang pagproteksyon ni Leon ang nagpigil sa paglago ni Olivia at sinimulan ni Lux na magsabi ng ilang bastos na bagay tungkol kay Olivia, kaya't sinuntok siya ni Leon subalit dahil si Lux ay isang robot, wala itong naging epekto at sa puntong iyon ay dumaan si Brad at nakita si Leon. Nakita siyang nagsasanay ng kanyang swordsmanship na ikinagulat ni Leon dahil alam niyang si Brad ay mahusay sa mahika at hindi sa espada. Ipinaliwanag ni Brad na nagsasanay siya ng espada upang balang araw ay matalo si Leon upang hindi na siya ma-overshadow ng ibang maharlika. Habang nagtatalo sila isang robot ang lumipad na may hawak na dalawang espada para sa sparring na nagmumungkahi na maglaban sina Leon at Brad upang maayos ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Hindi inaasahan ni Leon na tatanggapin ni Brad ang hamon at dahil malinaw na wala itong laban sa kanya sa isang laban gamit ang espada. Ngunit sa kanyang pagkagulat ay kinuha ni Brad ang espada at tinanggap ang hamon at doon ay nagsimula ang kanilang laban at madali lamang na napalakas ni Leon si Brad, dahilan upang malaglag ang espada ni Brad mula sa kanyang mga kamay at matapos ang kanilang laban, inamin ni Brad ang kanyang pagkatalo at nangakong matatalo niya si Leon sa kanilang susunod na laban. Samantala sa kaharian sina Prinsipe Julius at maharlikang si Jilk ay nais sumama sa iba sa pakikipagsapalaran laban sa mga Sky Pirates, ngunit iniutos ni Reyna Maylin na manatili sila sa kaharian at sa kanilang pag-iisip, nagkaroon sila ng ideya na gumamit ng mga balabal at maskara bilang disguise upang makalabas ng kaharian. Gayunpaman ay wala silang pera upang bilhin ito kaya't kailangan nilang aprubahan ang budget ng Reyna.
Habang sinusuri ni Reyna Maylin ang kanilang budget proposal ay napansin niya agad ang kanilang plano kaya't hindi niya ito inaprubahan, labis ang pagkagulat nina Julius at Jill kaya't napabagsak ang kanilang mga panga. Samantala habang kumakain ng agahan kasama sina Greg at Brad ay nagdesisyon si Leon na harapin pa rin ang mga Sky Pirates. Naniniwala siyang ito ang pagkakataon upang makuha ang Holy Necklace. Biglang ipinaalam ni Lux na papalapit na ang mga pirata sa kanilang barko. Narinig ito ni Greg at Brad at sinabi kay Leon na nais nilang tumulong sa laban at sa una ay tumanggi si Leon kaso nang yumukod ang dalawa bilang tanda ng pagpakumbaba. Nagbago ang isip ni Leon at pinayagan silang lumaban. Samantala si Olivia na nasa kanyang kwarto at nalumbay ay nakarinig ng mga pagsabog mula sa labas. Nang sumilip siya sa bintana at nakita niyang inaatake ang armor ni Leon na agad siyang tumakbo palabas upang tumulong, kaso bago siya mapahamak ay dumating sina Brad at Greg upang protektahan siya mula sa pirata na kapitan. Nakita ni Leon na pinoprotektahan ni Brad at Greg si Olivia at napagtanto niyang ito ang tamang mangyari na si Olivia bilang bida ay dapat mapalapit sa isa sa mga sikat na love interests. Hindi niya kailangang laging nasa tabi ni Olivia at gayunpaman ay alam niyang kahit isa siyang mob character ay mayroon pa rin siyang papel na ginagampanan. Sa puntong malapit ng matalo sina Brad at Greg ay biglang sumugod si Leon upang tumulong. Inatake niya ang piratang kapitan na dahilan upang mabagsak ang armor nito at nang mahulog ang pirata sa kanyang armor ay muntik na itong madurog ni Leon. Kasabay nito ay nakita ni Leon ang Holy Necklace na nakahiga sa sahig at matapos makuha ni Leon ang Holy Necklace, inilapit niya si Olivia ng isang hakbang papalapit sa pag-unlock ng kanyang tunay na kapangyarihan bilang Santa. Bumalik siya sa barko at kinuha ang kayamanang nakuha niya mula sa mga pirata. Kasabay nito ay natuklasan ni Lux Ayon ang ilang dokumento na nag-uugnay kay Stephanie sa iskandalong may kinalaman sa mga Sky Pirates. Samantala bumalik sina Greg at Brad sa kastilyo at nalaman nilang ibinigay ni Leon sa kanila ang lahat ng credit sa pagkatalo sa mga pirata. Dahil dito ay ginawaran sila ng malaking gantimpala at bilang tanda ng pasasalamat ay kinausap ni Greg at Brad ang ilang mas mataas na opisyal at nakuha nilang e-promote si Leon sa lower 5th rank, na 2 ranggo na mas mataas kaysa sa kanyang ama. Para sa taunang school trip ang lahat ng estudyante mula sa 3 baitang ay pupunta sa kani-kanilang destinasyon, hinati ang mga estudyante sa 3 grupo at sa laro, ang layunin ay magtungo sa parehong destinasyon ng kanilang romantic interest upang mapataas ang relationship score. Sa parehong pagkakataon ay may mga natatanging item na maaari lamang makuha sa bawat destinasyon. Pinili ni Leon na pumunta sa Southern Floating Island at nagpasya siyang maglakbay ng mag-isa dahil sa nagagalit sa kanya sina Olivia at Angelica, at wala siyang balak humingi ng tawad. Kinagabihan ay nasa isang marangyang passenger ship si Leon at kasama ang iba pang mga estudyante na papunta sa kani-kanilang destinasyon, habang naroon ay napagtanto niyang kailangan niyang maglagay ng effort kung gusto niyang makapag-asawa. Plano niyang makipagkilala sa ilang mga babae ngunit lahat ng atensyon ay nakuha ni Chris at isang maharlikang popular sa mga kababaihan, habang ang lahat ay nasa pangunahing lugar ng barko ay may 2 babae ang narinig na nag-uusap sa likod ng bintana. Sinabi nilang tatalikuran na nila ang pamilya ng duke dahil nawalan na ito ng kapangyarihan matapos bawiin ng prinsipe ang kanyang engagement at pagkatapos ng usapan, nagpasimula sila ng smoke signal sa bintana at pagkaraan ng 1 oras ay dumating na ang mga estudyante sa Southern Floating Island, isang napakagandang lugar na may impluwensyang kulturang Hapon. Sa isang pagkakataon nagkita sina Leon, Olivia at Angelica sa isang sikat na shrine na nakatuon sa kasal, lumapit sa kanila ang isang maliit na tradisyonal na batang babae at iminungkahing subukan nila ang marriage shrine, dahil napatunayan nitong epektibo ito sa maraming pagkakataon. Hindi nagulat si Leon sa sinabi ng bata dahil alam niya mula sa laro na ito ang eksenang nagtatagpo si Olivia ang bida, ang kanyang love interest sa shrine at pagkatapos magbigay ng kaunting alay sa marriage gods, lahat sila ay nanalangin para sa taong nais nilang mapang-asawa. Bago sila umalis ay inalok sila ng bata ng mga marriage charms at agad itong kinuha ni Leon mula sa mga kamay ng bata dahil ito ang eksaktong mga item na matagal na niyang hinahanap. Ginawa niya ang lahat ng paraan at kabilang ang pag-impluwensya sa admin office, upang matiyak na mapupunta siya sa Southern Island para sa school trip. Kinabukasan habang nakatayo si Leon sa taas ng kanyang airship ay napansin niya ang malaking alon ng mga flying fish monsters na papalapit,
Bagamat kilala niya ang species ng mga halimaw na ito mula sa laro at hindi inaasahan na mangyayari ang kaganapang ito hanggang sa katapusan ng laro, litong-lito si Leon kung bakit nangyayari ang kaganapang ito ng mas maaga kaysa inaasahan. Biglang nagliwanag ang isang ulap at lumitaw si Prinsesa Gertruda at ito ang unang prinsesa ng kilalang dukedom, sakay ng isang napakalaking monster ship at ipinahayag ni Prinsesa Gertruda ang digmaan laban sa Halford Kingdom, na labis na ikinagulat ni Leon dahil ang kaganapang ito ay dapat mangyari pa lamang makalipas ang 2 taon. Dumating ang monster ship, ang kapitan nito ay nagpaplanong gawing bihag ang lahat ng maharlika ngunit dahil isa si Angelica sa may pinakamataas na ranggo, nagboluntaryo siyang isakripisyo ang sarili upang maging tanging bihag at habang ang iba ay ligtas. Sinubukan ni Leon na pigilan siya kaso hinadlangan siya ng ibang mga estudyante at sinaktan pa siya dahil masaya silang si Angelica ang nagsakripisyo. Matapos nito ay nagsagawa si Leon ng isang pagpupulong sa mga estudyante at ipinaliwanag niya na para manalo sa digmaang ito, kailangang lumaban silang lahat sa halip na maghintay na patayin ng walang kalaban-laban. Isang blondeng maharlika na nagngangalang Dara ang tumutol at sinabing nasisiraan na ng bait si Leon sa pag-utos na lumaban hanggang kamatayan. Bilang tugon ay nagbigay si Leon ng makapangyarihang talumpati at ipinaalala sa kanila kung paano lumaban ang kanilang mga ninuno upang ipagtanggol sila. Itinaas nito ang kanilang moral at handa na silang lumaban at kaunting oras lamang ang lumipas. Sumakay si Leon sa kanyang airbike at sinimulan ang labanan kasama ang iba pang mga estudyante. Tumagal ang laban at napahanga si Locke sa kung paano kayang makipagsabayan ng mga lalaking estudyante laban sa mga halimaw. Sa unay inakala niyang mahihirapan sila ngunit alam ni Leon na halos lahat ng lalaking estudyante ay nagsasanay upang mapansin ng mga babae, samantala habang nasa monster ship si Angelica ay tumingin siya sa bintana at nakita si Leon na papalapit sakay ng kanyang airbike. Inisip ni Prinsesa Gertrude na ito ay isang hangal na hakbang at dahil inaasahan niyang tatakas na lang si Leon kasama ang iba pang estudyante. Upang pigilan si Leon ay ginamit ng prinsesa ang kanyang magic flute upang palakasin ang mga halimaw, ngunit sinabi ng kapitan na hindi na ito kinakailangan dahil kapag nasa saklaw na ng kanilang mga kanya ng mga estudyante ay tatapusin nila ang lahat sa isang ambush. Itinutok ng mga kanya ng kanilang mga bala sa akademya at nakita ng mga estudyante ang paparating na mga bala at halos tanggapin na ang kanilang kapalaran. Ngunit bago tumama ang mga bala ay biglang nagising ang nakatagong kapangyarihan ni Olivia bilang isang santa. Gumamit siya ng isang malakas na protective barrier upang maprotektahan ang buong akademya. Napansin ito ni Leon at labis siyang proud kay Olivia sa wakas na abot ang kanyang tunay na potensyal. Alam din niyang ang makapangyarihang pagpapakitang ito ng mahika ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makapasok sa monster ship ng walang pinsala. Biglang lumitaw si Leon sakay ng kanyang airbike mula sa ilalim at tinamaan si Kapitan Gallet sa mukha. Agad niyang kinuha si Angelica mula sa pagkakabihag at inangkin din ang magic flute ni Prinsesa Gertruda at habang iniisip ang susunod niyang hakbang, naisip ni Leon na kunin si Prinsesa Gertruda bilang bihag at dalhin siya kasama nila pabalik. Bago sila umalis ay sinisigurado ni Locke na gupitan ng tuluyan ang bigoti ni Kapitan Gallet bilang dagdag na insulto. Pagkatapos ay dumating sina Leon at ang kanyang grupo pabalik sa Academy Airship upang maghanda ng pag-urong, ngunit biglang nagdesisyon si Kapitan Gallet na maglunsad ng isang all-out na pag-atake sa akademya, sa kabila ng pagkakaroon ni Prinsesa Gertrude sa barko. Alam ni Leon na masama ang mangyayari kung magpapatuloy ang laban at kahit nauubos na ang enerhiya ni Olivia ay tiyak na pipilitin pa rin niyang protektahan ang akademya, na maaaring magresulta sa kanyang kamatayan at sa paghahanap ng solusyon. Sumakay si Leon sa kanyang airbike at diretso itong itinungo sa monster ship. Samantala si Angelica ay nag-iisip ng paraan upang makatulong sa sitwasyon at bigla niyang na-unlock ang isang napakalakas na spell na tinatawag na Fire Lance, na may kakayahang magdulot ng matinding pinsala sa kalaban at habang nangyayari ito ay may isang cannonball ang tumama sa akademya, dahilan upang mahulog si Angelica mula sa barko at kumapit na lang sa isang gilid gamit ang kanyang isang kamay. Sa puntong iyon ay inisip ni Angelica na wala ng pag-asa kaya't binigkas niya ang kanyang huling dasal at binitawan ang kanyang hawak, ngunit bago siya tuluyang mahulog ay sinusunggaban siya ni Olivia at hinawakan ang kanyang kamay, sumigaw si Angelica at sinasabing bitawan na siya ni Olivia dahil baka mahulog din ito. Biglang tumama ang isa pang cannonball na dahilan upang ilipat ni Olivia ang kanyang timbang at mailigtas si Angelica ngunit sa proseso,
si Olivia naman ang nahulog at sa mga huling sandali ay dumating si Leon sakay ng kanyang airbike at sinagip si Olivia, habang hawak siya ni Leon sa kanyang mga bisig at inamin ni Olivia ang kanyang nararamdaman kay Leon na sinasabing mahal niya ito. Sa una ay tinanggihan ito ni Leon dahil isa lang siyang mob character subalit ipinaliwanag ni Olivia na wala siyang pakialam sa status ni Leon at nais lamang niyang makasama ito dahil mahal niya ito. Narinig ito ni Leon at sa wakas ay tinanggap ang pagmamahal ni Olivia at pagkatapos nito ay bumalik si Leon sa kanyang barko at inutusan ang crew na maglunsad ng isang blast attack laban sa monster ship. Sumakay siya sa kanyang battle armor at handang tapusin ang digmaan at sa huling labanan ay hinarap ni Leon ang isang makapangyarihang kalaban ang Black Knight, isang alamat sa kanilang kaharian at ang Black Knight ay kilala sa kasaysayan bilang isang mandirigmang nagpalubog ng 12-dosenang warships ng kaharian. Habang tumatagal ang laban ay iniulat ni Lux kay Leon na ang dahilan ng paghihirap niya ay dahil nag-aatubili siyang patayin ang kanyang mga kalaban. Ang Black Knight ay napakabagsik na kalaban at sa kabila ng lakas ni Leon ay nagawa nitong magdulot ng malaking pinsala sa kanyang armor na nag-iwan ng malaking butas sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng isang pansamantalang paghinto ay tinanong ni Leon ang Black Knight kung bakit napakadeterminado nitong labanan siya. Simple lang ang sagot nito na ginagawa niya ito dahil tungkulin niya at nag-charge silang dalawa sa isa't isa. Ngunit nahulog si Leon sa isang klasikong pandaraya na nagresulta sa pagtagos ng espada ng Black Knight sa dibdib ng kanyang armor. Sa puntong iyon ay inakala ng Black Knight na nanalo na siya, ngunit sa kanyang pagkagulat ay lumabas si Leon mula sa armor at itinutok ang isang baril sa Black Knight. Pinilit itong sumuko at bilang huling pagsubok at nagpadala ang Black Knight ng isang espesyal na signal flare na nagpatawag sa lahat ng mga halimaw at nagbigay ng utos na patayin ang lahat ng kanilang kalaban. Hindi nababahala si Leon dahil mayroon na siyang mga nakahandang plano para dito sa susunod na sandali, ilang manipis na sinag ng liwanag ang nagmula sa kalangitan at winasak ang bawat halimaw. Sa puntong iyon ay tuluyang natalo ang kalaban at hinikayat ni Leon ang Black Knight na magretiro na dahil natalo ito ng isang grupo ng mga 16 anyos na bata. Samantala si Kapitan Gallet ay humingi ng awa kay Leon sa kabila ng lahat ng ginawa nito laban sa kanya. Dahil mabuti ang puso ni Leon at pinatawad niya ito kaso may ilang kondisyon, ilang araw ang lumipas ay bumalik na sa akademya si Leon. Napag-alaman niyang ang ilang maharlika ay gumastos ng malaking halaga para sa isang espesyal na sopas na pinaniniwalaan nilang makakapagbigay sa kanila ng lakas upang talunin si Leon. Pinlano nilang harapin siya sa isang duelo sa school arena subalit sa araw ng laban, madali lamang winasak ni Leon ang kanilang armor ng halos walang hirap. Pagkatapos nito ay ginanap ang isang seremonya bilang pagkilala kay Leon dahil sa pagkakahuli niya kay Prinsesa Gertruda at habang nagaganap ang seremonya, si Stephanie ay galit na galit habang pinapanood ito at nangako siyang kukumpletuhin ang lahat ng mga sagradong gamit ng santa upang siya ang tuluyang maging bida ng kwento. Matapos ang seremonya ay nagkita sina Leon at Olivia na sinabi muli ni Olivia kay Leon na seryoso siya nang sinabi niyang mahal niya ito. Namula si Leon sa hiya ngunit hindi pa nagbigay ng sagot at ngayon na wala ng sagabal, bumalik na sa normal ang buhay ng trio. Si Leon, Olivia at Angelica ay nagpatuloy sa kanilang pagkakaibigan at masaya nilang tinanggap si Leon sa kanilang buhay kahit isa lamang siyang mob character.